Maki Rena! 91.5 Win Radio. Halo, halo. Halo kay Ube, mga parikoy, mga kapitbahay kong pakialamero at pakialamera. Present to present, never uma-absent na naman ang inyong kumaring dakilang pakialamera. Maki Rena! Maki Rena, that's me, live to live nationwide, worldwide, and uniwide. At your service, handang damayan. Willing na willing, makialam. Ang bawat pinagdaraanan nyo sa buhay. Dito sa Makialam. Handa na ba kayong talakan? Ang ating kapitbahay na may pinagdaraanan sa kanyang buhay. Kaya naman tayo napakinggan at makialam sa problema ni Mia ng Bulacan. Maki Alam! Maki Alam! Good morning, Maring Maki Rena. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mia. At hindi ko na lang din po sasabihin ang pangalan ng boyfriend ko ngayon. Maring Maki, hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam kong mali, alam kong masisira ang relasyon namin ng boyfriend ko, pero parang mas masisiraan ako ng ulo sa bigat ng dinadala kong sikreto. Maring Maki, buntis po ako. Pero hindi siya ang ama ng dinadala ko. Bunga ito nang nagawa kong kalokohan nang minsang nagkaroon kami ng matinding away ng boyfriend ko na akala ko ay hindi na namin maayos pa. Pero naayos naman din namin agad. Maring Maki, nang malaman kong buntis ako, ay halos himatayin ako. Kaya inamin ko agad sa boyfriend ko kahit na alam ko sa loob-loob ko na hindi talaga siya ang ama ng dinadala ko. Sobrang nilalaman ako ngayon ng konsensya ko, Mare. Simula kasi nang malaman niyang buntis ako, sobra niya akong inaalagaan ngayon. Siya yung nagbubuhat ng kahit anong bitbitin ko, naghahatid at sumasama sa akin sa mga check-up ko, at mas excited pa nga siyang magka-baby kaysa sa akin. Maring Maki, wala siyang kaalam-alam sa kasalanang ako mismo ang may gawa. Araw-araw akong inuusig ng konsensya ko. Gusto ko mang aminin ito sa kanya, pero natatakot akong mawala siya sa akin, Maring Maki. Oo, hindi siya perpekto pati ang relasyon namin, pero napakabuti niya para masaktan ko siya ng ganito, Mare. Kaya ngayon, gusto ko sanang humingi ng payo sa'yo, Maring Maki, kung tama pa bang sabihin ko sa kanya ang totoo. O hayaan ko na lang siyang mahalin ang batang hindi naman niya kadugo. Hindi ko na alam kung alin ang tama, Mare. Ayokong magsinungaling sa kanya habang buhay, pero ayoko rin naman siyang masaktan sa ginawa ko. Makialam ka naman, Mare. Ako po si Mia ng Bulacan. Teka lang ha. Inom lang muna ako tubig, Mia, ha. Ano sinasabi mong ayaw mo siyang masaktan, pero anong ginagawa mo ngayon? Hindi ba mas masasaktan pa siya kapag pinatagal mo pa yung pagsisinungaling mo sa kanya? Mia, gusto ko lang malaman mo yung totoo, okay? Na walang madaling paraan na gawin sa sitwasyon mo ngayon, Mare, kundi ang gawin ang tama. Oo, nagkamali ka na nga sa nangyari eh. Nagpabuntis ka na nga sa iba, tapos ngayon balak mo pang ipaako sa kanya yung bata na wala namang kinalaman sa kalokohan mong ginawa. Nakakaloka ka! O kung hindi mo yan sasabihin sa kanya, magiging okay ka ba sa buong buhay mo na may lihim kang hindi maamin sa taong mahal mo? At hindi lang yun, ha? Habang buhay, mabubuhay kayo sa kasinungalingan. O, damay pa yung bata dyan sa sinapupunan mo, kawawa naman. Wala namang kinalaman niya, nadamay pa sa kasalanan. Ay, nako! Kakaloka ka, Mare. O, so naman dapat gawin habang maaga pa, gawin mo na ang tama, Mare. Oo, panindigan mo yan.
maging accountable naman sana tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Okay? I think wake up call sa'yo yan, Mari Baka this time, tinuturuan ka ng sitwasyon at pagkakataon ng isang malaking lesson sa buhay mo na kailangan mong malampasan at mapagdaanan para meron kang matutuhan sa buhay mo for your personal growth. Diba? Kasi mga kapitbahay, ang mga pagsubok natin sa buhay, hindi yan binibigay sa atin dahil trip lang ng Diyos. Ano yan? Trip-trip, gano'n? Hindi ganun yun. May dahilan yan. So itong mga pagsubok sa buhay natin na ito, tinuturuan tayo na harapin yung mga bagay kung saan tayo mahina. Kagaya na lang yan ng pagdedesisyon mo ngayon, Maring Mia. O diba? It's all about pagpili ng tama o maling choices natin sa buhay. Yung mga choices na yan ang nagpapaalala sa atin na lahat ng pinipili nating gawin sa buhay ay may kaakibat yan na reaction at consequences. Kumbaga, ganito yan, in every action, there's always a reaction. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng walang resulta sa mga ginagawa natin sa buhay. Hindi ba? So, paanong gagawin? We need to think twice. Pag-isipan nating mabuti, lalo na kung hindi naman tayo sure sa lahat ng ating mga magiging desisyon sa buhay. So, pag-isipan nating mabuti bago tayo gumawa ng isang bagay na hindi naman natin alam kung ano magiging resulta. Hindi ba? So baka yan ang tinuturo sa'yo ngayon, Mare. For your personal growth. Yan nangyayari ngayon sa buhay mo. Wake up call yan sa'yo, ha, Maring Mia? Piliin mo pa rin gawin ng tama. Kahit na sobrang hirap, sobrang sakit, walang madaling paraan. Para sa'yo yan, Mare. Hindi man para dun sa jowa mo, hindi man para dyan sa batang nasa sinapupunan mo. Para sa'yo din yan, Mare. Okay, Mia, balikan mo na lang ako kung anong mangyayari sa'yo, ha? Yan lang ang madadamay ko sa'yo for now. Maraming salamat. Pinintulutan mo kong makialam sa pinagdaraanan mo sa buhay. Ay. Ayan po, si Maring Mia ng Bulacan na ating dinamayan sa kanyang pinagdaraanan. O, kayo naman mga kapitbahay, atake! Pakialam na sa ating comment section. Punta lang kayo sa ating FB page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Mag-follow lang kayo. At makikita nyo na dyan ang ating Facebook post. Makialam kayo kay Mia. Yan, yung may title na nabuntis ako ng iba, pero ang akala ng BF ko, siya ang ama. Kung kayo naman ay mayroong pinagdaraanan sa buhay at gustong-gusto ninyong aking pakialaman, may willing naman akong makialam dyan. Padala na kayo ng inyong mga istorya na gusto nyong pakialaman ni Makirena. DJ Makirena on Facebook. Mag-follow lang kayo, DJ Makirena. Follow lang kayo at mag-message ng inyong mga story ang ating dadamayan. At syempre, pwede rin sa email, djmakirena@gmail.com.